nagkaroon siya ng personal response after analyzing the problem ng community. Then, nagkaroon siya ng commitment to change po yung sitwasyon. So, yun talaga yung ownership, no? Kailangan mag-start talaga sa sarili. So, dito po sa table na to, ano po ang nakuha nyo dun sa video? May new learning ba kayo? Yes, sir? Ano po? Okay. Kasi ganito, ma'am. Nagsimula siya ng SK and pataas. Ang kagandahan dun is sa maliit pa lang na service niya along the community, minahal na siya. And kagaya po din ng mga nasa fieldwork, alam din nila ang pagiging trabaho hanggang sa pataas. Yun po. So, maganda yung nagkaroon siya ng background ng service, no? Na bata pa siya, 15. Sige po. May additional po ba kayo dito sa table ng Karamuran? Insights po? Si Doktor. Based kasi sa experience po ni Mayor, parang marami siyang naintindihan sa community niya. And then yun na nga po na ano niya, na own niya yung problema, and then meron siyang nagawang mapulong sa community. Thank you, Doc. So, ang natumbok niya, no, yung problema ay yung poverty. Pero hindi siya namigay ng pera. Gumawa siya ng kalsada, no? So, kita natin na iba yung hindi reactive lang, no, yung solusyon niya. Sige, next. We'll view naman yung co-ownership at saka co-creation. Questions tayo, no, sa per process natin. Yung sa ownership, anong nangyayari? No? At ano ba ang sanhi ng problema? Anong ibig sabihin nito sa akin? At sino ako bilang leader? At anong gagawin ko? And doon naman sa co-ownership, sino-sino kaya ang makakatulong sa akin? Paano ko sila mahikayat tumulong? At anong sama-sama namin gagawin? And sa co-creation, anong mga bago ang dapat gawin? Kasi yung mga luma, di ba, proven na hindi siya gumagana na or hindi siya nakakasolve. At paano po maiangat ang boses ng komunidad? At paano gagawin mas epektibo ang mga programa? So pwede namang halos same lang na program, pero aayusin lang ng konti. So in our program, no, ang emphasis natin ay yung gender equality and inclusion. So our leadership should be gender responsive, meaning, ano pong intindi niyo po ng gender responsive? Ito po ay nakikita natin yung pagkakaiba, no? Katulad kanina, di ba, mayroon tayong short discussion ng pagkakaiba based sa gender. At magkakaiba po ang needs. At sabi natin kung equity ang ating sinasabi or gustong mangyari, dapat responsive tayo sa bawat needs based sa gender, no? At ito ang gabay natin kapag tayo ay nagde-design ng programa, nagpiprevent ng mga GBV cases. No? So, dapat gender sensitive. Ito yung continuum. Gender sensitive, gender specific, gender transformative ang ating mga actions. Ano ba yung gender transformative? Ano po ba yun? Yung mga action natin dito ay dapat nagkakaroon ng pagbabago po talaga. Nakikita natin yung root cause, bakit ganito yung behavior, no? Bakit may mga GBV cases tayo? Ano bang pinakadahilan nito? At yung root cause, i-address natin. Is it a culture thing? No? So, dapat i-address natin yun. Change of culture yan. No? Behavior change.
May policies ba tayo na nag-encourage ng GBV? Or silent tayo, kaya ganun ang nangyayari? No, so dapat nagta-transform yung ating system. Maalis tayo sa harmful gender norms and roles. Yun po yung pinaka-ideal. Pero makastart na lang tayo ng gender responsive, malaking bagay na yan. Sa walang pakialaman about kung maging gender sensitive ba or responsive tayo. So, dito po sa Catanduanes, which groups are often left behind in service delivery? Kaya, sa inyong municipalities, ano po kaya yung mga napag-iiwanan natin? And how can our government programs better reach those with fewer opportunities? Hindi na tayo mag-discuss, but try niyong i-meditate yung sagot dito sa mga tanong na to. So, for our session, ito yung key messages natin, no? Yung complex challenges are dynamic, paiba-iba, interconnected problems with multiple causes and across systems and sectors. So, ito po, nagre-require siya ng systems thinking para ma-solve. And yung health change model links leadership development to stronger health systems and better outcomes. Ang driver po ng change ay yung leader, no? Kaya leadership ang ating programa. So ano ulit po ang ating Bridging Leadership Framework? Ownership, co-ownership, and co-creation. And equity means addressing unequal conditions and not treating everyone the same. Kasi iba-iba ang pinanggagalingan natin. So with that po, maraming salamat po sa inyong participation. Where we will explore our leadership lifelines and reconnecting with our deeper purpose. To guide us through this session, let us all welcome Mr. Arman Nathaniel Duque. Kuya Arman, you may now take the floor. Palakpakan po natin. Sige, thank you so much team and the rest of the team po. So magandang hapon! Kaya pa po ba? Sige. Sige po. Sige, I think this is the last discussion. Sabi yan na. Baka daw medyo matagal na. Sige po. So good afternoon. This will be our last discussion for this afternoon. And ako po ulit si Arman Nathaniel Duque. Ako po ang inyong project associate in Catanduanes. So hopefully yung energy natin ay kaya pa. Nasa level of 70-20% pa. Hindi na kaya, sabi nito. Sige, medyo konti na lang po ito. Sige. Sa tingin niyo po, ano po ba ang sinasabing a good leader? Sino po ang pwede makapagsabi? A good leader is a follower, good listener. Ano pa po? Meron pa po ba? Ano po yung ibig sabihin ng good leader? Tama po, no? A good leader is a good follower, a good listener. So, ang tunay na leader should be being genuine and true to one's values and beliefs, living out principles consistently, even in difficult or risky situations, building a strong system to stay grounded and balanced, creating trust that empowers others to lead. Ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pagiging tapat, sa sariling mga pagpapahalaga at paniniwala. Paninindigan ng mga prinsipyo kahit sa gitna ng mga pagsubok o sa pagbuo ng matibay na ugnayan at suporta. At paglinang ng tiwala upang maghikayat at mabigyang kakayahan ang ibang namumuno sa kanilang community or locality.
So we have a framework. Ang tawag po natin dito, the Golden Circle. So ito po ay gawa by Simon Sinek. So it will start with why. Sa tingin niyo po, bakit po ba tayo andito ngayon? Ano po yun, sir? Napilitan lang po. Dahil ang head agency ay may training, ako po naging representative. Tama po ba? Yes. Sige po. So, why? Ano yung purpose natin? Kung bakit tayo nandito? Next is the how. How you do what you do, or your strengths, the values or guiding principles, and what do you do? Your role as a department head agencies from different agencies, ano po yung dapat natin gawin para mabigyan natin ng tutok or pansin yung ating priorities in our own LGUs or in the province. So, sa tingin niyo po, what is your leadership story? Ano po yung inyong leadership story? Wala pa po nakasagot. Di ba nakita niyo yung sample kanina kay Mayor Mantos? Your life story, experiences covering their full spectrum, inspiring us to make an impact. Our life stories help us find our needed motivations, especially from a difficult experience. Framing of our stories allow us to develop self-awareness. Di ba sabi kanina, for our ownership, self-awareness, accept the social problem, and lastly, ano yung pangatlo for ownership? Yung saklaw ng ownership. Di ba may self-awareness, identify the social problem, and lastly is personal response. Tama po yun. So, tinutulungan tayo nitong maunawa ng kabuuan ng ating mga karanasan at nagbibigay ng inspirasyon na gumawa tayo ng positibong pagbabago sa buhay ng iba. Tama? So, yun. So, please allow me to talk about my personal story or experiences. My life journey. Walang iyak, ha? Joke lang. Sige po. As what you have seen kanina sa presentation with Mayor Mantos, mayroon tayong vertical line and then the horizontal line. So this one, our horizontal line is our midline, and then sa taas may tayong high, ano? So sa high, nandoon po yung ating success, achievement, joy or happiness. And then below the midline is our struggles, yung ating mga challenges, yung mga hindi natin nagawa, na pwede nating maging motivation para makamit natin yung pagbabago. So, ang una is about my high. I was raised by responsible parents in a supportive, loving, family-oriented environment. Second, I finished I graduated my elementary years in public school and enjoying my childhood years. Ano? So, naalala niyo po ba nung naglalaro tayo ng piko, tagu-taguan, anong tawag dito sa pikiw? Yung stick? Yung ginagano tapos gano'n? Sakto. Ayun. Alala niyo po ba yun? Ngayon ay wala na. Tapos sagodida. Yung, ang tawag sa inyo dito? Yung may tali tapos yun, trompo. Trompo din naman dito tawag. Yun. So yun po yung aking mga high for my experiences. Tapos, during my high school days, unfortunately, ako po, I think, nasa 3rd year or 4th in high school na po ako nito, when I started Barkada. So, once napabarkada po ako, alam naman natin na nagkakaroon exploring things beyond limits,
losing my grades, and disrespect my parents. So unti-unti akong nilalamon ng sistema na hindi maganda. Naging disrespectful. Ang gusto ko is maging independent, na hindi pinukan yung guidance and supervision by my parents. Ako palagi ang tama, ako, which is mali. You know? So yun po yung nangyari sa akin. And because of this, naalala ko, before entering my college years, tinanong ako ng parents ko, willing ka ba bang mag-aral? Yes, ako po yan. Naalala ko yun. Sabi sa akin, kung ayaw mo na mag-aral, mayroon tayo ditong piggery. Ikaw ang mag-aalaga, ikaw ang magbabantay, ikaw lahat. Para hindi na tayo magbayad sa caretaker. Siyempre ako, ayaw kong pumayag. Kasi classmates ko mag-aaral ng college, and then tapos ang mangyayari sa akin, magiging tagabantay na lang po ako. So ang ginawa ko, this time, nag-enroll in college, you can sign with my parents, and pass the test and finish the course. Natapos ko po yun. But unfortunately, hindi po palagi tayong maganda ang nangyayari. There's always downs, So, yung graduated my college years, sa inyo po pala sabi. Actually, kaya close ko sa akin itong project na to because I was a member of the adolescent pregnancy. Hindi po. I was a father at the early age, 19 years old. Teenage pregnancy ako. Ako po ang nakabuntis. At naging tatay at the early age of 19. Which unfortunately, nakita ko pong lumuha ang nanay ko. Hindi ko in-expect na yun ang mangyayari. Kasi among sa magkakapatid, 5 po kami, ako yung panganay. Dapat ako sana yung tutulong. Yes. Tutulong para asikasuhin ang mga kapatid, tulungan ang mga magulang para mag-aral. But unfortunately, hindi ko po nagawa. Instead na makakatulong ako yung naging bantay ng aming anak. Hindi po ako, hindi kami naging mag-asawa ng girlfriend ko. It's because of siguro immature na decision making, hindi pa gaanong ka mature enough. Nag-iwalay po kami. And the sad thing is, yung bata na naalala ko na another NGO pa ako, biglang pinatawag ako ng nanay niya. It's because she wants to commit suicide, being a broken family. Yun ang hindi namin na-realize nung girlfriend ko na sana maganda yung future na mahantungan sana ng bata. Yun po ang totoong story ng buhay ko. Unfortunately, hindi ako nawala ng pag-asa. Tapos, ulit, bumangon ako, and then, nakahanap po ng trabaho, tapos, nakahanap din ng bagong nagmamahal, na malawak ang pangunawa, and then, mabait, tapos accept niya pati yung daughter ko. Tapos ngayon ay mayroon na kami lahat, 3. So 2 from her. Tapos hindi palaging okay. Always may downs. And you know what? Sa work po namin, wala pong permanent job. Always po mayroong contractual. So the sad thing is, na walan po ulit ako ng trabaho. For 4 months. Imagine, kaya ikaw yung tatay, gigising ka ng maaga, tapos makikita mo, ikaw lang inaasahan kasi. So, yun. Kayong breadwinner, walang work ang wife mo, and then maliliit pa sila. But I'm not losing hope. And doon pumasok ang faith.
kay Jesus. Sabi ko, Lord, send Joseph, help me. And that was the time na sabi ko, hindi pala totoo na hindi tayo mahal ng Diyos. Ginagawa lang pala is for a challenge to us na gawin natin ng tama. Tapos ayusin ang dapat ayusin. So yun, luckily, nag-open ulit, a new beginning, a new opportunity. Nag-open po ang Zwilling Family Foundation. Kaya malaki po ang aking pagpapasalamat na binigyan ako ulit ng pagkakataon. At sabi ko, this opportunity ay hindi ko po sasayangin. Ito po ay gagawin kong gabay at lesson para sa mga darating or future na experience or struggles na aking ma-encounter ulit. So the purpose of this leadership experience is to honor the values of my parents na tinuro po sa akin to become a responsible person, hardworking person that supports my family, help others, and continues growing as a person. Ano po ang mga values na defined for my journey? Faith, love by my family, perseverance, independence, a new beginning, and a new opportunity. So yun po ang aking story for my lifeline journey. Thank you po. So, salamat na, di ako nakaiyak eh. Muntikan lang. Sige po. So right now, mayroon po tayo on page number 37 in your workbook. Kayo naman po ang gagawa ng sarili nyong leadership lifeline journey. Ito po yung instructions natin. Sabi ko kanina, sa taas, ang I represents the moment of joy, the success, the growth, fulfillment, or achievement. Sa baba naman po ng ating baseline is our challenges, the setbacks, struggles, or reflective periods that shape you. Naghubog sa inyo para tumotivate at gawin ng maayos ang dapat ayusin ng tama. Connect the events, parang kanina sa akin may dati, in chronological order to visualize your leadership journey over time. So, we will give you 15 minutes para po sa ating activity 1. Thank you po. I would like to inform everyone na group yourselves into 3 group. Pali sila ma'am, tatlo. Kulang sa space. Okay? 3-2. Parang gano'n. Kung po pwede po sana, labas tayo doon sa ating table, chairs na nasa gilid. Tapos yung iba naman, tatlo-tatlo. So, ang mangyayari po nito, lalabas po tayo doon sa ating table para at least may medyo iba yung pansana. Sharing. So, mag-sharing po tayo. So, don't worry. Ito po ay safe space. So, be open-minded. Tapos, practice active listening. And then, confidentiality during the sharing of our sessions. So, bawat isa po, halimbawa, si Ma'am Leia ay nakapag-present. After 5 minutes, si Ma'am Nieva naman po. Tapos si Sir. So, palitan po. Palitan. Sige, ready na po ba lahat? Nakapag-group na po ba kayo? Sino ang magkakasama? Isang grupo? Sige ako. Pakidala lang po yung chair. Ito, bali po daw.
three, tatlo-tatlo po. And then yung iba, yung po dito outside the table. Bali yung i-share niyo po yung inyong lifeline journey for 5 minutes. Bawat isa. Tapos, for example, si-share sila tatlo yung mga. After ni Sir, after 5 minutes, si Ma'am naman po, si Ma'am Hannah. Sa grupo. Ito naman po yung grupo ninyo. Separate na po dahil para intimate. Okay niyo po sana, Sir. Sa table. Mas maganda po yung kasama ninyo. Yung hindi kayo buo. Ito ma'am, okay lang naman kasi tatlo naman po kayo. Po ba? Sige, we'll start po. Mag 5 minutes each. Ay, okay. Pag-group lang po muna. Parang outside po, diba? Sa table. So, what did you feel in writing and sharing your story? Yung sa sharing po, na-feel ko po na parang kulang yung oras. Kasi 5 minutes lang, tapos 54 years old ako. 54 years ako nabuhay sa mundo ito. Biglang 5 minutes mong ipa-discuss mo. Parang hindi po magkasya sa 5 minutes. Kaya very, bullet. So, yun po ang naramdaman ko. So, how does know your life story help you as a leader? How does know your life? Basta, yun nga eh. Siyempre, pag nasa public service ka na kasi, as a public servant, parang you have to, with your organization, di ba? Susundin mo rin yung direction ng organization. And then from there, tumutulong ka din kung paano din ang solution sa lahat ng problema within that organization. So, yun po. Nakakatulong naman po ako. Like today, nakatulong ko. Thank you so much, Dr. Faye, Another table po. So, what did you feel in writing and sharing your story? What patterns in your life journey emerge? And how does knowing your life story help you as a leader? Kadawang question. So, what did you feel in writing and sharing your story? Dito po sa table na to. Isang question lang po. Ano po, sobrang na-appreciate ko yung time, lalo yung natapat sa akin is yung mga kasamahan ko sa Orange Show. Kasi sa kabisihan ng buhay namin everyday, yung mga underlying na, syempre may mga personal life kami, hindi na namin natatap kasi may nagdadaanan lang kami. Ma'am Gail, ito gagawin, mamaya ito gagawin. And then at least for this afternoon, it was a breather. At syempre we consider mental health, we advocate for mental health. And then at least at the back of every person na nagtatrabaho ng 8 to 5, meron tayong mga personal na buhay na inuuyan. And to better understand them, at least pagpasok sa trabaho, we get to be a bit more kinder to everyone. Yan lang. Thank you. Okay, Doc. May additional po ba kayo? For the second... Okay. Lahat. Sige, for the second question, what patterns in your life journey emerge? Based doon po sa inyong ginawang lifeline journey. So, ano-ano mga paulit-ulit na karanasan o pangyayari ang napansin mo sa inyong buhay? May mga, yung patterns ng ECG, di ba pag ganun po. So parang ganun din ang buhay natin. Minsan, mabilis, may nasa taas, success natin. Minsan naman, may nagawin ko mga problema.
Pero, syempre, kailangan nating i-overcome kung ano man yung mga obstacles na yun para maging leader tayo. Thank you so much, ma'am. Any additional answers? Meron ka po bang sagot? From here, from Kandan? Ma'am? Pasan po muna. Sige, for the next question, how does knowing your life story help you as a leader? So, paano nakakatulong ang pagkilala sa iyong sariling kwento ang buhay upang maging mas mabuting leader? Nagiging mas resilient ka po knowing nung mga nangyari dun sa life story mo po. Kapag babalikan mo siya, so ganito pala ako before. And then, ito yung naging motivation ko na paano ba or mas strengthen pa yung pagiging leader ko. Tama po, ano? So, lahat po ng sagot ninyo ay napakaganda. So, tama si Doc kanina, after ng ating overwork sa ating mga office, huwag natin kalimutan na meron din tayong sariling mga buhay-buhay na kailangan natin bigyan ng pansin, itukan, para in our journey is mas maganda din ang magiging balik sa atin. No? So, the values serves as your foundation for ethical, consistent, and purpose-driven leadership. It's a cornerstone, the principles and convictions that guide your decisions and actions. What you consider important, the meaningful and non-negotiable in your life and leadership. Third, the core beliefs and standards that you will never compromise even in difficult situation. Ito yung mga pangunahing prinsipyo at paninindigan na nagsisilbing pundasyon ng inyong mga desisyon at pagkilos. Ito ang mga bagay na tinuturing mong mahalaga, makabuluhan, at hindi maaaring isang tabi sa iyong buhay at pamumuno bilang isang leader. Ang mga ito ay ang iyong mga pangunahing paniniwala at pamantayan na hindi mo kailangang i-compromise kahit sa harap ng mga hirap na pagsubok o sitwasyon. Yun po ang isang leader. Purpose. A purpose gives directions and meaning to your journey, shaping how and why you lead and aligning your values with your actions. Your personal why that guides your life, decisions, and leadership. Second, the direction that shapes your goals, actions, and priorities. And third, the impact you want to create for others, your community, or your society. Now, for our last question, ano po ba sa tingin nyo, ano po mga insights na nalaman ninyo based doon sa ginawa niyong lifeline journey? The lessons learned, yung parang summary of all the discussions about our life journey. Anyone? From Iraq? Meron po ba? From the province of Catanduanes? So what would be your key learning and insights from the session? Ng ating lifeline journey. Ikaw, sir. Learning insights para So one of the insights that I gained during the activity is that we are made of diverse experiences. Ano po, para tayong isang malaking puzzle na ang bawat piece ay nagko-contribute sa ating kabuuan. And the best thing that I realized today, just today, is that we have so many passions and we have to turn these passions into power. The power to change, the power to affect lives, the power to be a sunshine in somebody else's clouds. Yes, sir.
Very good. So ang tunay na leader ay may malinaw na layunin, tama ang sabi ni Sir kanina, namumuhay ayon sa kanyang mga pagpapahalaga at namumuno ng may puso at isip. Sa paglalakbay sa buhay, natutuklasan ang mga karanasan at hamong humuhubog sa mas malalim na layunin. Ang mga pagpapahalaga na nagsisilbing gabay na nagbibigay direction at saysay sa layuning ito at sa paraang ng pamumuno. Yun po ang ibig sabihin. So, now, I would like to ask everyone to please sit down and then para sa closing ng ating activity. So, maupo po ang lahat and then face to the front. In behalf po ng Zwilly Family Foundation and to our partner from the UNPA, so kami po ay nagpapasalamat for our day 1 session. So congratulations! So, close your eyes. Ang gagawin po natin, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sige, open po your eyes. Ang sasabihin po natin, babanggitin yung pangalan nyo. Ako po si... Yung pangalan nyo po ha. Ako po si... Arman Nathaniel Duque, checking out. Okay. Congratulations and good afternoon everyone. For further, sorry po, may announcement si TV for our sa ating pag-chicken for tapos sa ating dinner. No? So TV, please. Thank you. Thank you so much, Kuya Arman. Yan, malakpakan po ulit si Kuya Arman. Thank you, Kuya. Answer first this daily evaluation form. You can scan the QR code flashed on the screen. Yes po. So that we'll know your feedback and then we can improve on those things if meron po. And i-sustain namin yung mga magagandang comments niya po for the next few days. And then, while you're answering po, a few reminders lang. Breakfast tomorrow starts at 6:30 a.m. at the first floor sa restaurant. Yes po, sa first floor. And then tomorrow, our call time will be 8 a.m. here sa function room. So we can start earlier. And earlier din natin matapos yung sessions. And then, a reminder for the host team tomorrow morning, the municipality of Pandan, correct po? For the creative recap. Bale, mag-recap sila ng day 1 natin na sessions. And energizer for day 2 before the afternoon session is Karamuran. Okay. And logistics, don't forget to bring your kits and your name tags. And tonight po, the dinner starts at 6 p.m. here at the function room. But before that, you can check in na po sa respective rooms yun for those who will be staying in the hotel. And the rooming list and instructions is with Kuya Arman po. So once you're done po with the daily evaluation form, you may proceed with checking in.